So, ayun na. Naputol, no? So, bali, ito yung part 2 nung video ko about, ayun. Sabi ko sa kanya, kasi parang ina-apply ko naman to dun sa sitwasyon namin. Para ba may magbago? Sabi ko, if ever na may pagkakataon ka, one sentence is enough for a person to assure them that you're there to care for them, that you love them, 'di ba? Hindi naman yun kabawasan ng ego mo at ng pride mo kung sasabihin mo lang na dito lang po ako kung may kailangan ka po, ganito, ganyan. Tapos yung sincerity ba? Show some compassion, ganun. Sabi ko, your presence is not enough, 'di ba? Kasi biruin mo, isipin ng tatay mo na nandoon naman ako parang ganon. It's not enough, especially kapag yun nga, may sakit siya. Tapos syempre anxiety, depression, lahat na sensitive kasi yan Ako nga parang ako nga di ba ganun yung mga linyahan ng mga bida-bida. Ako nga so ayun. So parang gusto ko lang i-share sa kanya na na you have to make sure doon sa tao na yun na i-assure mo siya na dyan ka lang, ganun. Kasi 'di ba parang blind man or blind person will never appreciate your presence. Nandiyan ka pero hindi ka naman niya naririnig or 'di ba? Hindi naman niya nakikita. Matindi nun, nakikita ka nung tatay mo tapos yung itsura mo pa parang ayaw mong, hindi ba? Parang irritable. Sa kanya naman nang galing gano'n na para daw irritable siya, parang ayaw niya daw mautusan, ayaw daw lumabas, parang gano'n, 'di ba? So, syempre, yung guilt dadalhin mo talaga yan habang buhay. So, sabi ko, alam mo, ang pinaka maganda lang na nangyari, sabi kong gano'n parang sinishare ko, gusto ko lang i-share sa kanya kasi inaano niya ako yung difference between kung paano ko inilagaan yung tatay ko after his last breath, tapos siya, sinabi niya lang na andun lang siya to be a bantay, gano'n, to look after the father without contributing anything kasi nga siya hindi siya able na mag-provide financially. So yun yung task na magagawa niya. It's very hard task to do. Especially ganun yung mahirap yun. Kahit sabihin mong ako mas okay din ako na ganun na sige magbibigay ako ng pera, pero sobra yung magbabantay ka na naranasan ko yun. Pero syempre, since father mo yan, you will do anything for your father. Ako kasi kahit ako nagpo-provide, ako din yung magbabantay. Kasi I don't want to miss yung moment, 'di ba, na anytime soon, since intubated yung father ko, hoping ako na he will survive. Pero I'm happy na kahit na nawala si tatay ko, sabi kong ganyan, I'm holding his hand. I'm parang ginawa ko lahat ng mga kaya ko para sa kanya. At saka sinabi ko sa kanya na mahal ko siya. In-assure ko siya na hindi ko siya iiwanan. Tapos kung may kailangan siya, ibibigay ko sa kanya, 'di ba? I will never made him hoping ako na hindi ko naipakita or naiparana sa tatay ko na nakikita niya na napapagod ako or anything. Basta willing ako to sacrifice, to offer yung service ko habang nabubuhay siya, parang ganun, kahit nasa ospital ilang araw, ganun. Kaya nung sinasabi niya na ganito kasi yung naranasan ko sa tatay ko, ganyan, sabi ko, hindi tayo parehas na wala ng tatay, pero magkaiba tayo ng naranasan, ng experience, tsaka kung paano tayo nagsilbi sa mga magulang natin. Ako kasi nga, since breadwinner ako, ganyan. Kahit sabihin mo wala yung presence ko, pero yung support ko financially, ganito, ganyan. Tsaka pagka nagkakaroon ng problema, umuwi talaga ako agad. At hindi ko inuuna yung kahit na anong bagay. Kaya nga ang sakit sa loob ko na dahil sa kanya. 'Di ba? Na-delay lahat ng mga plano ko kasi nga syempre na-inlove ako. Tangina. Kumbaga, yun
ayun, parang, yun lang yung unfair doon, na parang, sinasabihan niya ako na, ikaw kasi, kung ano-ano inuuna mo, ganyan, ganyan. Which is, na-appreciate ko naman, na parang, okay, ganun, ganun. Pero, yun nga, balik tayo dun sa kanya, na, ang hirap makipag-usap sa tao na, pagka ikaw yung may problema at may mga bagay na naguguluhan ka or anything, ang dali niya ikaw pagsalbihan ng kung ano-ano masasakit na salita. Pag-judge sa'yo, ganito, ganyan. So, i-endure mo lahat ng yun. 'Di ba? Pag umiyak ka, lalo niya pa talagang ididiin ka talaga. Imbis na yung gulong-gulo ka, tapos dadamayan ka niya. Hindi. Talagang ingungudgud ka pa niya talaga sa pagdudusa. O ito ka kasi. O ayan, o paano na. O ayan, pinagdudusahan mo ngayon. Kinakain ka na ng multo mo. Ganun. Ganun siya magsalita. Alam mo, I'm grieving during those times. Pero, alam mo, hindi ka makakahingi sa akin ng sympathy or kahit na ano, compassion or kahit na ano, kasi nga kasalanan mo yan. Parang kasalanan ko pa na mamatay yung tatay ko. Kailangan ko lang naman yung comfort or ano ng pagdamay since, 'di ba? Pero ganun yung mga pinagsasabi niya sa akin, dinagdagan niya pa talaga. Kaya nairita talaga ako. Sabi ko, stop. Sabi kong ganyan. Tapos yun na nga, pagka siya, wala siyang preno yung bibig niya. Pero pag ikaw may sinasabi sa kanya, tas feeling mo, tinamaan mo yung ego niya or na-caught mo siya sa corner, ano ka niya, isa silent treatment ka na niya, tapos mawawala na yan sa screen, sa video call, tapos magwo-walk out na yan, ganyan, tapos parang wala na siya naririnig, punyeta. Ganun siyang klase ng tao, tapos ang sasabihin niya ako yung mahirap kausap. Well, alam ko nanonood ka ngayon, ano, at sana tapusin mo tong video na to, subscribe ka sa akin. Joke lang. Hindi, tinatawanan ko lang to, no, pero kidding aside, sabi ko, doon ko na-realize sa lahat ng mga pagkakataon. Sabi ko, ilang beses na kasi, sabi ko ganun. Like, you know how bad the situation is if you are in a broken relationship or broken family, di ba? Naiwan ka, sabi kong ganun. What happened? Ganun. Parang gusto mo lang naman buksan ko ano nangyari sa side ng family niya, since sa family ko naman, wala naman siyang itatanong pa kasi sinasabi ko naman ang kusa, kumbaga. Pero pag itatakel na yung about sa kanya, yung sa buhay niya, galit na galit siya. Minsan sasabihan kanya pa na ano na, huwag ka kasi magmarunong, akala mo kasi alam mo lahat, mahirap kausap yung mga ganyan, ang daming alam. Ginaganon niya ako. Sabi ko, sorry. Nag-sorry ako kasi sabi ko, sorry if I hurt your ego or if I hurt you asking the question. Kaya lang kasi, nabasa ko na to eh. Diba? Parang hindi ko na nga lang dinagdag na kunyata kaya wala kang matinong relasyon back in the days, kasi nga ikaw kung ano-anong sasabihin mo, kesyo, sabihan mo ko kung ano yung ano, ganito, ganyan. Andi dito lang ako para mapagtatanggol kita, sabihin mo sa akin lahat ng mga yan, ng mga information na kailangan ko sa'yo, ganyan. Pero pag siya na yung tinanong, nabasa ko na yun kay Karen. Siya na yung tinanong about sa buhay niya, galit na galit siya. 'Di ba? Wala na, galit na siya. Ayaw niya nang i-discuss about sa mother niya, ayaw niya i-discuss about sa tatay niya, especially kung bakit naging broken yung family nila, yung parang ganun. So, I give respect to that, 'di ba? Pero yung tahasan niya sabihin sa'yo na yung kapatid mo lang kwenta, yung ano mo ganito, yung tiyahin mo ganito, yung ganyan, 'di ba? Parang ang dali mong makapagbigay ng mga kuro-kuro mo at saka mga opinion mo at perspective mo, ganyan. Pero pag ikaw na yung sasabihan na like nagsasalita pa ako, kaya sabi ko hindi ko na kaya yung ganitong sitwasyon. Kaya pala nababaliw-baliw ako dahil sa ganyang ano. Kung hirap hirap makipag-usap sa ganun, tapos ito twist niya ikaw daw mahirap kausap, as if bobo ka, parang ganun. Kaya sabi ko, kaya pala ako nasa stress, kasi every time na kailangan ko ng advice, hindi umiigi yung nararamdaman ko. Every time na I need advice, wala akong nakukuhang maayos na comfort or anything. Wala. Sumasakit lang yung ulo ko. Kaya I let Oli, yung aso ko natakot kay nanay. So ayun, parang mamaya na lang ulit itutuloy ko. Bakit, Nay?
Saan?